Raw sa lahat ng taong bayan. Ito po may nag-send sa akin audio. Hindi ko siya kilala, basta may natanggap lang akong audio. Sabi, "Oh, ito para sa'yo, Coach Oli. Ilabas mo diyan sa iyong vlog at gusto ko pong marinig ninyo kung ano ang saloobin ngayon ni DJ Bantag." Na kontra sa katiwalian at mga supporters na vloggers, lalo na ang mga Banateros Brothers. Siyempre kasama na ang Igorot Warriors International members. Yan. Ito po, ginamit ko lang yung picture Oo, hindi ako nagpunta ng Baguio ngayon. Yan yung picture namin sa Baguio. So, sabi ko, DJ Bantag, taas mo ang kamay ko. Hindi. Parang ako tatakbo, hindi. Si DJ Bantag ang tatakbo bilang senator. Sana, Hindi, pero ako hindi po. Joke lang yan, joke lang, joke. Ito po again, wag pong kalimutan, mag-follow po kayo dito sa Bantag for Senator sa Facebook. Tuloy natin. At mga supporters. Ngayon, alam na natin na laganap ang korupsyon sa gobyerno. Pero ang karaingan ng kahirapan at kagutuman ng majority ng Pilipinong hikahos sa buhay ay hindi naririnig at nagbibingi-bingihan ang kinauukulan ng mga taong inaasahan ng taong bayan na dapat nilang sumbungan. Sir Bantag, nagpapahinga po sila. Kasi sabi niya, lantaran ng korupsyon, pero nananahimik ang administrasyon. Huwag mong guluhin, Sir Bantag, nagpapahinga. Istorbo ka eh. Hayaan mo silang magpahinga. Pero nakakapagtaka, tinan nyo, busy sila sa China. Wala silang pinagkakaabalahan. Kung hindi China. Huwag tayo maglokohan. Ito nga mga NPA sa Pilipinas ngayon nanunumbalik na eh. Hindi nyo kayang solusyonan. Puro kayo China. Ayaw nyo munang ayusin itong mga terorista sa bansang Pilipinas. Alam mo, nagmumukha kayong plastic. Yan ang datingan. Kasi parang meron silang vested interest. Meron silang agenda diyan sa labanan sa China. Alam mo, instead na kinokontrol nila, pinag-iinit nila ang damdamin ng mga Pilipino. Mamaya ipapakita ko pero nakikinabang kayo sa China. Tapos yung problema ng ating bansa, yung problema ng corruption sa atin, ayaw nyong sagutin, nagbibingi-bingihan kayo. Grabe ang politikahan ngayon sa Kongreso. Antindi. Tulad ng mga politiko. Dahil ba mismong ang gobyerno ang kanilang inirereklamo? Dahil ba ang mga sindikato ay konektado mismo sa gobyerno? Ayan, kayo sumagot. Kayo sumagot. May tanong si Bantag. Dahil ba ang mga sindikato, ilagay nyo sa comment section. Doon sa manunood ng replay, ilagay nyo. Dahil ba ang mga sindikato ay mga konektado sa gobyerno? I-rephrase ko lang. Dahil ba ang mga sindikato ay pinoprotektahan ng mga nakaupo sa gobyerno? Sige, banggitin niyo dyan sa comment section. Sino-sino itong mga to? Alam nyo yung mga sindikato eh. At kung sino-sino yung mga nagkakandong sa mga sindikato. Sama nyo na rin yung mga nagkakandong sa NPA. Basahin nyo na lang po. Yung manunood ng replay, lagay nyo rin sa comment section Ayan na. Sige, lantad nyo yung sa tingin ninyo kung sino itong binabanggit na mga sindikato ni Sir Bantag. Huwag kayong mag-alala, hindi ko po ilalabas. Basahin nyo na lang, for your eyes only. Sige, habang inaantay ko ang inyong mga komentaryo, tuloy natin to. Bakit nagkakaroon ng ganitong mga katanungan? Dahil sa dami ng kapalpakan ng... Saan yung tunog na yun? Observant ka. May tumunog sa background. Sir Bantag, parang sa Pegasus yun Joke lang. Kanyang mga nasasakupan ang gobyernong ito. Nako, yun, nilantad ni Melby. Ayos yan. Kaya tayo nakakarinig ng mga ganito at ganitong mga reklamo at wala naman tayong naririnig na pagwawasto o corrective measures ang pinaka-pangulo natin.
at alam ito ng taong bayan. Sino pa kaya ang maaaring hingan ng saklolo? Si Boying. Hindi. Wag yun. Wag mo hinga na sa klolo yun. Delegates ka ron. Nako, delegates. But seriously, sa nangyayari ngayon, hindi nyo ba nararamdaman na parang nakakatakot ng lumabas? Hindi katulad dati. Ngayon, barangay election lang. Diyos ko po, ang daming patayan. Iba na ang pakiramdam ngayon kaysa dati. Di ba ibang-iba nung panahon ni Tatay Digong? Ibang-iba. Ngayon, parang kanya-kanya muna tayo Kanya-kanya tayo. Basta, ingat lang kayo. Kami magpapayaman. Parang ganun eh. Dumiskarte kayo dyan. Parang ganun ang datingan. Kampi-kampihan. Pag di ka kakampi, kalaban ka. So, umuo ka lang ng umuo. Ganun ang nangyayari. Alam din natin na ang mga kumukontra sa kalokohan. Isa pa to, sinabi mo. Wait lang. Sorry. Tama ito. Mainstream media, walang criticism. Kaya mapapansin mo, halatang halata na merong kalokohang nangyayari sa ilalim. Tamang-tama si Duterte. Pag hindi maingay, walang demokrasya yan. Pinatatahimik lahat eh. Alam nyo, ako'y nung natanggap ko itong mensahe na ito, doon sa nagpadala, hindi man kita kilala, ako'y nagpapasalamat. Pero ako'y natutuwa. At tayo'y pinagkakatiwalaan. Siyempre, ang buong Banateros Brothers, maraming salamat. Pero ako'y natutuwa dahil ito ba ay pahiwatig na si DG Bantag ay may plano ng tumakbo. And I hope talagang makonvince natin si DG Bantag tumakbo. At sana medyo dalas-dalasan to ni Sir Bantag. Itong mga mensaheng ganito kasi talagang iba. Ang dating presidente nga, hindi nilabas ng mainstream media yung kanyang mga sinabi. Dating presidente na yun. So, mas mahirap para kay Sir Bantag na maglabas ng mensahe. At ito ay mailalabas lang niya sa vloggers. Wala siyang aasahan sa mainstream media. Ako po, sasabihin ko na wala. Alam niyo yung huling pagkikita namin. Nakita ko, bagamat hindi niya diniretso, nakita ko ang pagkadismaya niya sa mainstream. Bakit? Ang dami naming vloggers, ang daming mainstream, interview ng interview. Sabi nga nung isa ron, interview ng interview yung mga yan. Hindi naman nilalabas. Andi dito lang yan. Wala eh. Well, hindi rin naman natin masisisi yung mga reporter. Kasi yan ipapasa sa main eh. Basta sila, kukuha sila ng pwedeng ibalita, tapos merong mga editor yan. Ipapasa nila. Hindi nila kontrolado kung ano ang ilalabas. Hindi katulad sa vloggers, wala kaming boss. So pag nagpunta kami doon, siguradong meron kaming ilalabas. Kasi hindi kami magsasayang ng pagod na pupunta ron at wala kaming ilalabas. Unlike sa mainstream, pakukuhanin lang yan, pakukuhanin. Tapos yung bossing magpapalataas ng presyo. Babalita o hindi babalita? Ensimada o walang ensimada? NMAX o walang NMAX? Kasunduan o walang kasunduan? Alam naman natin, ito Sir Bantag, kung nanonood ka, wag po kayong magagalit sa akin. Hindi ko po inuinsulto ang inyong pagkatao. Pero alam naman natin si Sir Bantag ay hindi ko masabing mahirap, no? Pero hindi naman siya traditional politiko na maraming pera na kaya magbayad ng media. Kaya yung mga nagsasabing bayaran daw ang Banateros dahil binayaran ni Bantag. Bahala kayo, isipin ninyo. Pero alam ni Bantag ang totoo. Walang boss ang vloggers. T-shirt meron. Hindi naman natin tinatanggi yung sinusuot nating t-shirt na Bantag. Yun, meron. Pero sa media, iba labanan. Kaya nasasawa na si Bantag magpa-interview dati. Kitang-kita ko. Wala namang nangyayari. Tanong lang kayo ng tanong. Paulit-ulit pa yung tanong. Kausapin nyo muna yung editor ninyo kung ilalabas o hindi. Wala rin. Hinaharang ang information. Nilang masasama ay pinagtutulungan ng mga sakim sa kapangyarihan. Kung titig ng mabuti ay nasa bingit na ng digmaan ang Pilipinas. Pero ang kasalukuyang gobyerno, mga sindikato, mga politiko ay nagpapasasa sa kaban ng bayan imbis na maghanda. Alam mo yung nangyayari dito. Ako asar na asar. Pasensya na po. Ulitin ko sa inyo. Hindi ako pabor sa China. Hindi ako pabor sa US. Ayaw ko ng gera. At yung ginagawa ng gobyerno natin, parang sinisindihan nila yung apoy ng puso ninyo na magalit sa China. Binibigyan na tayo ng hatred.
Alam mo kung may problema sila dyan, alam mo dapat sila na nag-uusap eh. Pinag-uusapan, kayo gobyerno, ayusin ninyo yan. Ang ginagawa nila, huwag nyong itanggi to, huwag tayong maglokohan. Sinasadya nilang ilabas sa media para kayo, para tayo mga Pilipino, magalit sa China. At sa bandang huli, i-connect nila kay Sara. So mananalo yan si Tamba. Ganon ang posibleng gawin. Ganon man or hindi man ganon, be responsible naman. Kayong nasa administrasyon, be responsible. Instead na parang anak nyo kami. Instead na tinuturuan nyo kami na magmahal sa iba, galit. Sinisindihan, itong mga lintik na ito, sinisindihan ang puso ng mga Pilipino. Dahil swapang kayo, dahil may agenda kayo, wag tayong maglokohan. This is not about China and the Philippines. This is your agenda. Matagal na nga daw nangyayari yan eh. Pero controlled naman ng sitwasyon. Hindi naman tayo sinasakop. Ngayon, bigla na lang parang kasama na tayo sa gera. Tandaan natin may mga affiliation yung mga yan. Nakikihalo tayo. Excuse me po, wag tayong makihalo. May kampi-kampiyan ng China, Ukraine, Russia, Amerika, Saudi, etc. Kanya-kanyang grupo yan. Huwag tayong makisawsaw kasi wala tayong lalamunin dyan. Pag nakisali tayo sa mga gera-gera ng mga yan, akala mo unahin tayo ng Amerika? Wala nga tayong matinong helikopter. Ang hilig nyo makisawsaw. Kaya po napaka-irresponsable nyo kayong nagpapainit ng puso ng mga Pilipino. Ito po ay hindi basketball kung kanino katataya, kung kanino kakakampi. Buhay po ang usapan dito. Huwag niyong galitin ang puso ng mga Pilipino. Umayos kayo. Kaya ang nangyayari, nakikita naman natin na kanilang bulsa, kanya-kanya ang pagpupuno sa kanilang mga bulsa galing sa pera ng bayan. Bakit sila walang pakialam? Itong mga sumbungan natin sana. Dahil ba, ito ang katunungan na naman, dahil ba madali silang mangibang bansa o bayan, pagsapit ng kagipitan, bunga ng digmaan, o kaya... Tama. Ito ha, alam ko may mga bashers dyan na magtatapang-tapangan. Inaapi tayo. Hindi po, sinisindihan po yan. Sinisindihan lang nila ang puso ninyong magkaroon ng galit. Parang yan lang yung kaibigan mo sa kanto, na instead na may away kayo ng kapitbahay mo ay kayo ay pagbatiin, ayusin, gumit na dahil sila ay may influence. Hindi, ikakwento pa niya na ikakwento yung nangyayari para ka mag-init. Pinag-iinit tayo. At pag nagkagulo, ang hilig nilang makisawsaw, sige, ako payag ako sa gera. Kung yang mga matatapang nating labas ng labas sa media, sila ang susugod doon. Pilit kayo ng pilit dyan sa WPS na yan, pilit kayo ng pilit, meron kayong gustong mangyari, kayo sumama dun sa bangka. Tingin mo mang andyan dyan yan? Mga duwag yang mga yan, matatapang lang yan dahil may bodyguard. Tatakbo yan. Huwag tayo maglokohan. Tama si Bantag dyan. Tayo ang kawawa. Tama si Garski, isasama buong pamilya. Tayo ang kawawa, maiiwan dito kasama ang pamilya natin. Gusto nyo yung napapanood nyo sa nangyayari sa Hamas at Israel? Nakikita nyo, bata na dadamay, babae na dadamay, matatanda na dadamay. Hindi makatakbo. Buti pa sa kanila, ando doon sila. Ito mga politiko natin, palagay nyo, dito sila. Tatakbo yan. Hingan nyo sila. O sige, maggera. Kasama ako, hindi ako aalis. Hindi ko tatanggalin ang pamilya ko dito. Lalo na kung ikaw ay ang tatay mo sundalo, anak mo sundalo. Gusto mo yang nangyayari? Ewan ko lang. naman ay pagdating ng singilan ng kanilang mga kasalanan, bigla silang tatakas na lang dahil nga mapera na sila. At yung perang yon, alam naman natin ay galing sa korupsyon. Ito ngayon ang isa pang pinakamalaking katanungan ng taong bayan. Sige, tanong mo, Sir Bantag. Sino na ngayon ang aasahan Wala. nila? Tayo. Sino na ang kanilang malalapitan? Saan tayo lalapit? Kanino tayo lalapit? Kaya nga, minsan, ang panalangin na lang natin, sabi natin ay, "O Ama, makinig ka sana sa mga hinaing ng iyong mga hinirang at ng taong bayan. Sakluluhan mo po kami sa mga kalaban.
ikaw po lamang ang aming sandigan, aming Ama. Kayo na po ang bahala sa aming lahat. Kayo na po ang bahala sa bansang Pilipinas. Commercial, bago natin ituloy doon sa mga manunood ng replay ulit at sa mga hindi ko pa po subscriber, wag po kalimutan mag-subscribe po kayo Subscribe po kayo kay Coach Oli News PH. Ako'y napaplastikan kasi dyan sa nangyayari sa China na yan. Mamaya pag-usapan natin yan. Pero sabi ko nga nung una pa na nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Maraming salamat po. Araw sa lahat ng taong bayan. Ito po, may nag-send sa akin audio. Hindi ko siya kilala. Basta may natanggap lang akong audio. Sabi, ito, para sa'yo, Coach Oli, ilabas